Salamat. Angelo, I'm sorry. Gusto ko sana magsimula tayo ulit. I want to make it right this time. Emma, napatawad na kita when you chose to stay by my side. Gusto ko sanang taparin yung mga pangarap natin pero ma-hold na muna yun katulad ng pagpapakasal natin. Kasi ayaw naman kitang ihatid sa altar ng naka-wheelchair. No, it's fine. Unahin mo muna yun, pati yung surgery mo. At yun ang uunahin ko. Emma, totoo bang hindi mo ako iiwan? Oo naman. So, ibig sabihin nun sasamahan mo ako sa Singapore. Hindi kasi ako magpapa-surgery pati magpapa-physical therapy. Bakit kailangan sa Singapore pa? Bakit hindi na lang dito sa Pilipinas? Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Kailangan ako ma-operahan kaagad. At ang gusto ko yung minimally invasive para makarecover ako kaagad. Wala nun dito sa Pilipinas, meron lang nun sa Singapore. At doon din naman magagaling yung doktor na gusto ko eh. Angelo... Ayaw mo ako samahan. Inaalala ko lang si Austin. Pabalik rin naman tayo kaagad ng Pilipinas. It could be less than a month. Kung gusto mo, isama mo si Austin. Hindi papayag si Rome. Okay. I guess marami talagang dahilan kapag ayaw ng isang tao. Hindi naman sa ganun. Din anong dahilan? Ayaw mong umalis ng Maynila dahil ayaw mong mawala sa paningin mo si Rome? Hindi yun ang iniisip ko. Inaalala ko lang yung anak ko. Babalik rin naman tayo kaagad ng Pilipinas eh. Pero kung hindi naman buo dyan sa loob mo na magsimula tayong ulit na katulad ng sinabi mo lang kanina, then I guess hindi mo talaga gugustuhin na samahan ako sa Singapore. Ay naku anak, nagdadalong isip ka na naman. Diyos ko. Abay, wala ka na anak excuse para hindi sumama kay Angelo sa Singapore. Ang inaalala ko lang naman hunay si Austin. Huwag mo nang alalahanin si Austin, anak. Intindihan mo ako? At saka ang sabi naman kasi ni Angelo, hindi na pa kayo magtatagal dun eh. Babalik kayo agad dito. Ano kaya kung isama ko na lang si Austin? Pagpaalam ko siya kay Rome. Ha? Pwede ba anak? Huwag ka na makipag-communicate kay Rome, ha? Mag-iisip na naman si Angelo niyan eh. Kaya ka lang tatawag para na sa ganun makipagkita ka at makausap siya. 'Di ba? Pero alam mo ba na hindi naman talaga papayag itong si Rome na isama mo yung anak ninyo sa ibang bansa na kasama itong Angelo. Alam mo na, hindi naman yun ang pakay ko eh. Hindi naman ako makikipaglandian lang. Eh, hindi mo nga maalis sa isipan ni Angelo yun, anak eh. Hindi mo ba naiintindihan? Eh, bibigyan mo na naman siya kasi ng dahilan para pagdudahan niyang sinseridad mo. Eh, hindi mo nga lang pagpayag na sumama sa kanya sa Singapore. Abay, napakalaking meaning na sa kanya nun. Wala naman po akong sinasabi na hindi ako po mapayag eh. Ang sinasabi ko ho, pinag-iisipan ko lang. Sumama ka na kasi. Please naman, sumama ka na anak. Nasa ganon, hindi ka naguluhin dito ni Rome. Ha? At saka hayaan mo si Austin dito. Pabayaan mo. Walang masamang mangyayari sa kanya. Hindi mo siya basta-basta maipupull out, anak eh. Masisira ang pag-aaral ng bata. Mag-aaway na naman kayo ni Margarita niyan. Sumama ka na sa kanya ngayon, anak. Sige na. Gawin mo yung dapat. Ha? Sige na. Kuya, nagkausap na ba kayo ni Emma? Samahan ka ba niya sa Singapore? Wala naman siyang sinabi. Pero parang ayaw niya rin naman sumami. Nakaka-frustrate lang kasi. Sinasabi niya gusto niyang bumawi, gusto niya magsimula kami ulit. Pero kapag kailangan ng patunayan, wala na siya. Ang dami niya ng excuses. Pero hindi ko naman magawang magalit dahil iniintindi ko siya. Sa lahat ng tao, siya dapat ang kasama mo. Eh, siya naman ang dahilan eh kung bakit magpapa-opera ka sa Singapore in the first place. Nakausapin ko siya. Wag na, wag na. Ayoko na ma-pressure siya.
Oh, Emma. Kanina ka pa ba bumalik? Kakabalik ko lang. Pumunta talaga ako dito para sabihin sa'yo na sasamahan na kita sa Singapore. Paano si Austin? Okay lang. Marami namang paraan para makapag-communicate kami araw-araw. Bukas na bukas na naalis tayo. Pwede bang sa gabi yung flight para makasama ko pa si Austin sa umaga? Of course. Thank you.